So, good day mga engineers. Ako nga pala ulit si Engineer Ace. Ngayon nga pala i-discuss ko tong sa RCD, itong plastic centroid. Pag-locate ng mga location. RCD to. So, situation 1. Doon pala sa nakakita nung una kong upload nito, may mali sa pag-solve ko, kaya nire-upload ko ngayon. Inayos ko. So, situation 1. The hollow of a non-sway frame is shown in the figure. So, binigay yung figure natin. Ito. Binigay yung figure. Yung concrete strength, which is yung FC prime, code yan. 28 megapascal. Sa concrete yan. And steel, Fy is equals to 15 megapascal. Tie diameter is 10 mm with clear cover of 40 mm. Consider bending parallel to line 1. So, may line 1. And neglect the concrete area displaced by steel. Ang ibig sabihin yan, di-disregard na lang natin yung area na nasakop ng steel dun sa concrete. Ito. So, let's proceed. Yung given niya is 250, yung H1, ito. And yung H2 naman is 450. Yung B1, yan, is 200. Yung B2 naman natin is 300 mm. So, drawing natin siya. Ganito. So, focus tayo muna sa number 1. Determine the location, millimeters of the geometric centroid from line 1. Line 1. Binigay itong figure, guys. So, press lang natin dito. May calculator technique dito, which is yung mode 3.1. Mode 3.1 kapag sa sa Canon. Gamit kong calculator is yung version 1 ni Canon F789 SGA. Kasi bagong labas lang yung Canon. Yung version 2 nito. Hindi ko alam kung approved na ni PRC. Pero mas mabuting ito na lang muna ang gamitin natin. F789 SGA. Canon. So pinapahanap yung location daw ng geometric centroid. Pag sinabing geometric centroid, yan yung kabuuang area ng ating section. Ito. Yung centroid niyan. So, para malocate natin yung pinaka-centroid niyan. So, buong concrete lang naman. Hindi na muna natin isasali yung mga reinforcement steel dito sa loob. So, focus muna tayo. Pag sinabing geometric centroid, kabuuang area. Yan. So, ang gagawin natin is press natin mode. Makikita natin yung stat, which is 3. Yan, mode. Kaya mode 3.1, stat. Tapos yung SD. Number 1. Yung 1. So, lalabas yan X. X lang. Makikita mo. Si X. Charis. Si X. Yan. And, para mapalabas natin itong frequency, pindutin lang natin Shift. Doon sa calcio. Shift. Mode. Lalabas dun yung option. I-press lang natin yung down arrow dito sa ating calculator. Yan. Makikita natin dyan number 4 stat. So, para hindi kayo mahirapan, papakita ko na lang din dito sa video kung paano ko siya pinindot dito sa calculator. So, ano tayo? Proceed. So, yung X, magdi-define siya as a location of each centroid. Kasi, kung titingnan natin to, yan, makakabuo tayo ng dalawang rectangular shape. Yan. Diba? So, ang ginawa ko, geometric centroid lang naman yung hinahanap. Yung kabuuang area. So, hinati ko sa dalawang area. Which is, area 1, ito. And area 2 is ito. Kasi rectangle lang naman sila. So, focus tayo sa area 1. So, yung distance niya, itong X, from the reference line. So, yung centroid, distance of the centroid, papunta sa ating reference line 1, yan, is, sa area 1, sa area 1 natin is 250, ito. So, kalahati lang ng 250, ito. Sa area 1. And yung area niya is magsaserve as frequency area. Area yan na area. So, yung area natin, yung area 1, is 250 times 700. 700 kasi ito, 100 plus 300, kasi 300 to, plus 200. So, itong side na ito is 700. Area. Next, area 2 tayo.
Yung distance naman ito, punta dyan. So, kalahati ng 450. So, 250 plus yung kalahati ng 450. Yan yung distance niya. Tapos yung area nyo naman is 450 times 300. Tapos, ang gawin natin, after na input natin to sa Calcu, press natin yung CA. So, mode 3.1, di ba? Nag-mode 3.1 tayo, nag-frequency on tayo. So, input natin to sa ating Calcu. So, press lang natin CA at pindutin natin yung apps. Papakita ko dito kung paano siya input sa Calcu. Press natin mode 3, yung SD1. So, wala pa siyang frequency. So, shift mode, down arrow, yung stat number 4, yan, and 1. So, meron na siyang frequency. So, input lang natin yung nasa data. Yan. Input lang natin. 250 plus 450 divide 2. Location niya is yung X. Yan. So, area naman sa frequency. Area natin is 250 times 700. Area 1. Area 2. 450 times 300. And CA, press natin CA. Yung 0. Press natin apps. Number 5, yung S-bar. Hanapin natin yung X-bar. Yan, number 2. And press equals, yun, sagot. And focus tayo dito sa number 2 naman. Determine the location in millimeters of the plastic centroid from line 1. So, from line 1. Yun naman daw, plastic centroid. So, anong pagkakaiba ba ng plastic centroid sa geometric centroid? Yung geometric centroid, wala pa tayo itong ginamit na FC prime, FY, sa code. Kasi ano pa lang siya, depende lang sa shape niya. So, hinati lang natin siya, yung dalawang shape kasi nakakadepende tayo sa kabuwang area. So, hinati lang natin area 1, area 2. Dito naman, sa plastic centroid, gagamitin natin to. Ano to eh? Ginagamit to sa plastic analysis. Dito na yung kung saan, depende na dito yung material na stress, kung saan mag-yield. Yan. Doon na tayo sa design eh. So, kapag involved na yung bakal, sa madaling salita, dito sa plastic centroid, gagamit na tayo dito ng code. Which is, explain ko na lang dito sa ating pagsasolve. So, ang muna natin gagawin is, identify natin, o check natin tong mga bakal. Ito, bakal. Nakalagay naman, 6 na 25 mm. Ito yung diameter niya. So, dito naman, 4 na 25 mm. And mode 3.1 ulit tayo. Mode 3.1. Which is, lalabas ulit yung X. So, gaya lang ng dati. Shift mode ulit tayo. Tapos, down arrow. Lalabas yung stat. Press lang natin yun. Number 4 ata yung dito sa kanan. So, frequency on. Yan. Yung frequency natin is serve as area kanina. Ito naman yung X. Yung X naman is yung distance from the centroid to reference line. Ito. So, ganun lang ulit. So, focus tayo sa concrete muna. Concrete muna tayo. So, hatiin lang ulit natin tong dalawang to. Area 1, area 2. Kasi focus lang sa concrete. 250 over 2, ito yan, distance niya ng centroid, papunta sa reference line 1. And yung sa area, may madadagdag, which is 0.85 times FC prime, ito yan, 28 megapascal. So, ano ba yan? So, ano yan, galing siya sa ACI code. Ang 0.85, tinatimes sa FC prime, or concrete compressive strength. Makikita natin yan sa ACI code, or sa NSAP. Yan. And yun, kapag ano yan, ang tawag dyan is yung 0.85 times FC prime, equivalent uniform compressive stress. Yan. Ibig sabihin yan is, yung actual curve, stress profile ng concrete, ay pinalitan ng rectangular block. Yan. Na may height daw na 0.85 FC prime. So, yun. Para di na lang kayo malito,
Pag concrete, 0.85 times FC prime. So, ito times lang natin dun sa area. Area 1 muna, 250 times 700. Ito, 200 plus 300 plus 200, 700. Itong area to. Next, doon naman tayo sa pangalawa. Area 2 ulit. Yung 250 plus yung kalahati ng 450. Ayan. So, times lang ulit natin sa 0.85 times 28. Tapos yung area niya ulit is 450 times 300. Ngayon kaibahan pag plastic centroid, meron na tayong code na sinusunod. And doon naman tayo sa reinforcement niya. Dito sa 6 na bakal daw. So, dito muna tayo sa 4. Focus tayo sa 4. Kasi same sila ang location. Papunta sa reference line 1. So, from the center yan. Sa gitna. Tatandaan natin. So, i-locate natin siya. Itong 40 plus 10 plus 25 over 2. Ito yan. Kunin muna natin ito. 250. Ito pala. Ito. Yung location niya is yung kasing concrete cover binigay, which is 40. And ito naman diameter nitong tie, sinabi din dyan. Binigay din yan dito. Ayan o. Is 10. So, ipa-plus lang natin yung 10. Plus, yung kalahati nitong bar. So, yan yung diameter. 25 daw yan, yung diameter niya. So, center tayo. So, kalahati ng 25. Yan. Gets? Okay na tayo dito. So, yung area niya naman, dito tayo sa Barsa, pi over 4 times 25 squared. Ito yan. Area nitong. Ito times natin sa 4 kasi 4. Times Fy. 415. Saan ba yung galing? Area times Fy. Ginagamit naman yan para makuha yung tension force or capacity ng steel reinforcement kung nag-yield ba. So, tandaan nyo na lang, kapag steel, times lang natin sa Fy. Yun. So, next naman, dito naman tayo sa dalawa. Dito. Same lang din yung location nila. Papunta sa reference line 1 natin. Kasi sinabi naman dito is, determine the location of the plastic centroid from line 1. 250. Yan. I-minus naman natin yung concrete cover dito kasi center eh. Center naman to. Dito. So 250, ma-minus natin yung concrete cover na 40, saka yung tie diameter which is 10, ma-minus natin yan. Tapos yung kalahati nitong ating bakal which is 25. So yan lang yun. And yung ating area ulit, pi over 4 times 25 squared times 2 kasi dalawa. Times 415. So, para madali sa calculate, store nyo na lang to. Itong area. Yan. Para store nyo lang sa A. Para hindi kayo type ng type. Saka to, store nyo lang to sa B. Sakali. Para hindi kayo type ng type sa Q. Para mabilis. Dito naman tayo sa 4 na bars. Pupunta dito sa line 1. From centroid. So, 250 plus 450. Yan. I-minus lang natin yung concrete cover. Tapos yung tie diameter natin. Yan yung kalahati nung ating bars. So, yan yun. And yung area naman nila, pi over 4 times 25 squared. So, 25 mm din yung diameter nitong 4. Times, 4 sila. Times Fy ulit. Punta ulit lang tayo dun. Press CA lang natin after natin may input yan. CA, tas punta tayo sa apps. Punta tayo sa apps. Hanapin lang natin yung S-bar, which is number 5 bata yun. Apps. Oo. 5. And hanapin lang natin yung X-bar. Lalabas yung 286.0915 mm. So, nakuha na natin yung location ng plastic centroid from line 1. And number 3, determine the resulting moment if a load PU, binigyan tayo ng load, na kilonewton for 155 kilonewton, so point load at 420 mm from line 1. So may location siya, 420 mm daw siya from line 1 yung PU natin along the x-axis. So ang gagawin lang natin dito, hanapin muna natin yung eccentricity kasi hindi naman siya exactly sa gitna ng ating section. So, hanapin natin yung eccentricity. So, ang gagamitin natin dito is yung sa plastic centroid na.
Kasi design. 420 minus 286.0915. So ito yan. Binigay, di ba? Yan. 420 ito. Ito sa yung location ng ating point load. 420. Tapos ito naman, yung centroid daw natin is, sabihin natin ito, yung plastic centroid. Ito. Yung nakuha natin na to, 86.0915. Yan. Ito. So, ito is eccentricity. Diba? Yan yung PU. So, may eccentricity yan. So, pinapahanap dito is yung resulting moment. So, magmo-moment lang tayo sa centroid. PU times yung eccentricity na nakuha natin. So, in meters yan kasi hinihingi kilonewton meter. So, 0.134. Round up ko lang. 4155 times 0.134. So, yung lalabas is 556.77 kilonewton meter. And that's all. Maraming salamat. So, pag may di ka na gets, reply nyo lang.